Hindi kami makapaniwala sa nakikita namin sa katubigan, sa paligid ng Crimea ngayon. Matinding tinatamaan ang mga barko ng Russian Shadow Fleet na sinasabing hindi umiiral. Paulit-ulit na umatake ang Ukraine. Ito ang pinakamalaking drone strike sa kasaysayan ng hukbong dagat, isang mabagsik na kampanya ng paglubog ng mga barko. Basta na lang naglalaho sa apoy at usok ang mga barkong panustos at fuel tanker ng Russia. Ang maganda rito, walang magawa si Putin habang lalong napapalapit ang Ukraine sa paglaya ng Crimea araw-araw. Paano natin nalalaman na walang magawa si Putin? Pinapatunayan ito ng mga resulta ng Ukraine. Nakita natin sa isang linggo ang matinding pagkawasak na nagpapakita ng malaking pagbabago sa estratehiya ng hukbong dagat nila. Magsimula tayo sa Hulyo 7. Lumabas ang balita, nagsagawa ang Ukraine ng pag-ataking nagbunga ng napakalaking resulta. Spoiler, ito ang pinakamaliit sa 5 araw ng pag-atake. 8 sa fuel tanker ng Russia sa dagat ng Azov ang tinamaan ng drone ng Ukraine, kabilang ang ferry at dry cargo ship na naghahatid ng supply sa Crimea. Ayon kay Robert Brovdi sa Telegram, kumander ng unmanned systems ng Ukraine, umalis na sa lugar ang Shadow Fleet. Dagdag niya, tuloy pa rin ang labanan sa supply ng gasolina sa Crimea sa dagat ng Azov. Iyan ang pahiwatig kung bakit ginagawa ito ng Ukraine. Ang layunin ay ihiwalay ang Crimean Peninsula. Dahil sa putol na rutang panlupa, nakatuon na ngayon ang Ukraine sa transportasyong pandagat. Kung ito ay hiwalay na atake, malaki pa rin ito para sa Ukraine. Pinalala pa nito ang krisis sa gasolina sa Crimea, na umabot sa puntong pinapayagan lang gumamit ng sasakyan ang mga sundalong Ruso kapag may combat mission. At nagpadala rin ng mensahe ang pag-atake. Kayang abutin ng mga drone ng Ukraine ang dagat ng Azov at umatake malapit sa tulay ng Kerch, na tanging daan palabas ng Crimea para sa daan-daang libong mananakop na Ruso roon. Ngunit may iba pang inihanda ang Ukraine. Marami pang iba. Parang sa lamangkero, pinaglalaho ng Ukraine ang mga barko ng Russian Shadow Fleet sa dagat ng Azov. Noong Hulyo, 8 may bagong ulat na dumating. Sa pagkakataong ito, 9 na tanker ang tinamaan sa dagat ng Azov ayon kay Brovdi, kaya umabot sa 17 tanker nang napatamaan ng Ukraine sa loob ng 2 araw. Handa ka na bang makita ang susunod na laban ng mga anino? Tanong ito ni Brovdi sa mapanuyang post sa Telegram bilang tanda ng araw ng mga pag-atake. Handa ka na ba? Alam na ito ni Putin. Pinapanood niyang masunog ang mga fuel tanker at tila walang magawa ang air defense niya sa Crimea. May estratehiya ang Ukraine na pahinain ang lohistika ng Russia sa Crimea. At malinaw na, simula pa lang ang mga drone strike sa fuel truck. Ngayon, pati mga tanker ay kasali na. Baka umaasa ang Russia na magkakapahinga sila ngayon. Kung ganon, hindi magbibigay ng anumang pahinga ang Ukraine. Noong Hulyo, siyam iniulat ng New Voice of Ukraine na muling inatake ng Ukraine sa gabi ang 12 oil tanker ng Shadow Fleet ng Russia, pati isang dry cargo ship at tugboat. Sa totoo lang, di na namin mabilang sa puntong ito. Dinagdagan pa ng Ukraine ang problema ng Russia sa langis sa pag-atake sa Yug-Rossy Oil Terminal sa Bataisk, Rostov Oblast, Russia. Bahagi ang terminal ng supply chain ng pag-export ng gasolina ng Russia at nagsusupply rin ito ng gasolina sa mga mananakop na Ruso sa timog Ukraine. Hindi lang mga barko ng Shadow Fleet ang pinupuntirya ng Ukraine, kundi pati pinagmumulan ng gasolina ng Russia. Marami pang barko ang dumating. Noong Hulyo, 10 isang serye ng pag-atake ang tuluyang sumira sa mga barko ng Shadow Fleet na technical na hindi dapat umiiral. Noong Hulyo 10 lumala ang sitwasyon nang atakihin ng mga drone ng Ukraine ang 13 barko ng Shadow Fleet. Bilang bonus, nagpunta rin ang mga drone sa mainland Crimea at pinatigil ang operasyon ng 5 electrical substation na mahalaga para sa kuryente ng buong peninsula. Ang pagkawala ng substation ay nagdudulot ng brownout at paglihis ng kuryente. Pero ang balita dito ay ang mga barko. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang 10 oil tanker, isang ferry, bulk carrier at marine tugboat.
Sa puntong ito, naging malinaw na ang Ukraine ay nagplano ng isang koordinadong pag-atake na maraming antas at napakatalino. Ang dagat ng Azov ay naging sonang kamatayan para sa sinumang barkong mangangahas maglayag dito. Sa loob ng parehong 24 na oras ng mga pag-atake sa Azov noong Hulyo, 10 tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang 1,660 pang ibang target ng kalaban at napatay ang 426 sundalo. Bahagi ito ng kampanya na tina-target ang mga kalsada, tulay at highway patungong Crimea. Isang kampanya na nagpilit sa Russia na bawasan ang trapiko ng kargamentong militar sa lupa ng 71% ayon kay Brovdi. Litong-lito at naguguluhan, malamang umaasa o halos nagmamakaawa na ang mga mananakop ng Russia na tumigil ang matinding pag-atake. Hindi pa tapos, may malakas pang sandata ang Ukraine. Noong Hulyo, 11 muling inatake sa gabi ang 21 oil tanker ng Russia sa dagat ng Azov. Pati 2 dry cargo vessel, 4 na tugboat, at isang espesyal na barko. Ayon kay Brovdi sa kanyang ulat sa Telegram, kapansin-pansing nabawasan na ang kanilang shadow tanker fleet. Ibig naming sabihin, syempre, 12-12 ng barko ang tinamaan ng mga drone. Ang mga barkong nagtatago ay nabunyag at ngayon ay nasusunog. Ang sunog noong 11 ng Hulyo ay itinuturing pinakamalaking operasyon ng maritime drone ng Ukraine, ayon sa United 24 Media. Bilang bonus, sinira rin ng Ukraine ang 53 iba pang target militar sa Crimea, habang 21 tanker at ilang barko ng Shadow Fleet ang nasusunog sa dagat ng Azov. Nahanap na ng Ukraine ang off switch ng Crimea at pinindot na nila ito. Siguro iniisip ng mga kasama ni Putin sa Kremlin kung paano pa lalala habang pinapanood ang pagkalat ng apoy sa kanilang Shadow Fleet na mga barko. May sagot ang Ukraine noong Hulyo 12. Tama, panibagong gabi ng pag-atake sa Shadow Fleet. Ngayon, mas kaunti ang bilang kaysa noong Hulyo 7. Ayon sa Kiev Independent, 14 lang na barko ng Shadow Fleet ang lumubog, kabilang ang 10 oil tanker at 4 na ferry. Ayon kay Brovdi, natapos ang linggong ito ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga barkong Ruso sa dagat ng Azov tuwing 112 minuto. Masasabi natin na sa wakas ay makahihinga na ang Russia. Malamang nagkakamali kami. Sinusulat namin ang script na ito noong Hulyo 13 at sigurado kaming mas maraming ulat ng pag-atake bukas. Araw-araw ay tuloy-tuloy ang kampanya para ihiwalay ang Crimea at durugin ang Shadow Fleet. At hindi lang natin kailangang umasa sa salita ng Ukraine tungkol sa mga nangyayari. May ebidensya pa bukod sa mga pahayag ni Brovdi sa Telegram. Ipinakita ng mga satellite ng NASA na sumusubaybay sa sunog at hotspots ang mga sunog sa dagat ng Azov nitong mga araw. Alam natin kung ano ang mga sunog na yon. Mga barko yon ng Shadow Fleet na tinamaan ng mga drone at nasusunog. Malaking issue sa buong mundo kapag isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. At tama lang naman. Pero ang nakita natin ngayong Hulyo ay ang pagpapakawala ng Ukraine na mga drone strike na mas matindi pa sa kahit anong nagawa ng Iran. Bawal na ngayon sa mga barkong Ruso ang Kerch Strait. Lumiit na ang Shadow Fleet at bawat barkong tinatarget ng Ukraine ay nasa lokasyong konektado sa estratehiya nilang ihiwalay ang Crimea. Ang dagat ng Azov ay konektado sa Dagat Itim sa Kerch Strait na may tulay na nabanggit natin. Ang mga barkong tinatamaan ng Ukraine ay nagdadala ng langis, butil, at supply sa Kerch Strait patungong Dagat Itim, Crimea o mainland Ukraine o pabalik. Dumadaan ang mga barko sa dagat ng Azov papuntang pandaigdigang katubigan. Ang ginagagawa talaga ng Ukraine dito ay ang paglika ng isang blockade, katulad ng nakikita natin sa Strait of Hormuz. Ngunit mas masidi at mas mapanganib ito. Nagdudulot ng epekto ang blockade na iyon. Napilitan ng Russia na gumawa ng hakbang na hindi naman talaga nito gustong gawin. Bago namin ibunyag ang hakbang na iyon, paalala lang na nanonood kayo ng The Military Show. Marami pang ganitong mga palabas, kaya siguraduhin mong mag-subscribe kung may natutunan ka sa aming channel.
Kaya ito na ang malaking hakbang. Napilitan ang Rusya na itigil ang pagpapadala sa Don Azov Channel na nagdudugtong sa Ilog Don at Dagat Azov. Masama ito para sa Rusya. Isa ang bansa sa pinakamalalaking exporter ng butil at isang kapat ng kanilang benta ay sa channel na ito dumadaan. Inanunsyo ng FSB ng Rusya na walang tatanggapin na kahilingan para sa pagdaan sa Kerch Strait mula alas 6:10 ng gabi, lokal na oras sa Hulyo 10. Walang palatandaan kung kailan aalisin ang pagpapatigil sa pagpapadala. Siguro kapag hindi na winawasak ng drone ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet sa dagat ng Azov. Mukhang maliit ang posibilidad na mangyari yon sa lalong madaling panahon. Marami pang barko ng Shadow Fleet ang masusunog. 3 bagay ang ibinubunyag ng kampanya ng Ukraine sa dagat ng Azov at lahat ay masama para sa Russia na wala namang magawa, kundi panuurin habang parami ng parami sa mga barko ng Shadow Fleet nito ang napipinsala at lumulubog. Una, nabanggit na natin ito. Mukhang wala talagang magawa ang Russia sa ginagawa ng Ukraine. Larom hindi pa isa-isang pag-atake lang ng Ukraine laban sa Shadow Fleet. Isa itong koordinado at ilang araw na kampanya na tila layunin talagang burahin ang Shadow Fleet mula sa dagat ng Azov. Dumarating mula sa iba't ibang direksyon ang mga drone ng Ukraine na nagpapakita ng panghingibabaw nila sa impapawid sa dagat ng Azov. Hindi gumagamit ang Russia ng barkong militar para samahan ang Shadow Fleet sa daang tubig na ito. Maaring naglalaman ang mga barkong iyon ng mga depensang panghimpapawid na kailangan para pabagsakin ang mga drone ng Ukraine. Pero malinaw na wala sila roon. Dahil sa pagkasira ng Ukraine nang hindi bababa sa isang katlo ng Black Sea Fleet na sanay magpoprotekta, lumitaw ang isa pang aspeto ng estratehiya nila. Una, mga barkong pandigma, tapos tanker ng Shadow Fleet, at mukhang wala ring early warning aircraft ang Russia na nag-operate sa dagat ng Azov o Kerch Strait. Walang indikasyon na hinaharang ng Russia ang mga drone ng Ukraine sa anumang makabuluhang paraan na nagpapahiwatig ng kakulangan ng early warning systems na magbibigay alam sa anumang air defenses ng Russia sa mga baybaying reyon sa paligid ng dagat ng Azov na may paparating na pag-atake ng drone. Lubos na walang kakayahan ng Russia na pigilan ng Ukraine sa ginagawa nito. Pinatutunayan niyan ang isang linggong sunod-sunod na pag-atake araw-araw. Ipinakita rito ang kahinaan ng hukbong dagat ng Russia sa paligid ng Crimea. Habang pinapapanik niyan si Putin at kanyang grupo, may isa pang aspeto na nagpapakita ng malaking pagbabago sa paraan ng pag-atake ng Ukraine sa dagat laban sa Russia. May nagbago na. Nagbago na ang kampanya na dating nakatuon sa barkong pandigma. Para sa matagal ng magmamasid, natural lang itong pag-usad na dapat nakita na ng Rusya. Nabanggit na natin ang malaking tagumpay ng Ukraine laban sa Black Sea Fleet. Hindi na mapapalitan ang mga barkong pandigma na napatigil na ng Ukraine. Sinigurado na yon ng Turkiya. Hinarang nito ang pagdaan ng barkong pandigma sa Bosphorus at Dardanelles Straits, napapunta sa Black Sea at kontrolado ng Turkiya sa Montreux Convention. Sa tuwing nawawalan ng barko ang Black Sea Fleet ng Rusya, nawawalan din ito ng malaking bahagi ng lakas pandagat na kailangan ni Putin para magpakita ng kapangyarihan sa rehiyon ng Crimea. Ang resulta ng lahat ng ito ay naging halos walang silbi na ang Black Sea Fleet para sa karamihan ng mga layunin na dapat sana nitong gampanan. Makikita ito sa kakulangan ng military escort sa mga barko ng Shadow Fleet. Noong Hunyo 26 iniulat ng UA.News na hindi lang basta nabigo ang armada na mag-escort ng mga barko. Sa totoo lang, halos tuluyan na itong nawala sa radar. Sa oras ng ulat, walang barkong pandigma ng Russia na nakita sa Black Sea o dagat ng Azov. Hindi ito dahil may bagong camouflage ang Russia na kayang itago ang mga barko mula sa radar, dahil wala naman talaga ang mga barko ron. Takot ang Russia gamitin ang barkong pandigma nila sa dagat na dapat sakop nila dahil alam nilang nakaabang ang drone at misil ng Ukraine na umatake. Alam ni Pangulong Volodymyr Zelensky kung gaano kalaki ang kabiguan ng Russia.
Ayon kay Zelensky, noong Hulyo 5, wala na sa Russia ang Black Sea. Hindi rin nagkataon na sa panahong ito, nagsimulang atakihin ng mga drone ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet na nakikita nating tinatamaan ng 12 sa dagat ng Azov. Nagbago na ang kampanya ng Ukraine sa katubigan sa paligid ng Crimea. Dahil hindi na hadlang ang Black Sea Fleet, malaya nang ituon ng Ukraine ang kanilang mga drone sa mga barko ng Shadow Fleet na walang bantay. Maaring tugon din ang pagbabagong yon sa ginagawa ng Russia sa dagat ng Azov bago pa ang mga pag-atake ng Ukraine. Iniulat ng Kyiv Post na ayon sa Starboard Maritime Intelligence, bumaba ng 55% ang mga barkong gumagamit ng aktibong automatic identification system sa dagat ng Azov mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 11. Pinapapayagan ng sistemang yon ang lahat ng partido na matukoy ang mga barko, kaya pinapatay ito ng Shadow Fleet para hindi sila masubaybayan. Sa madaling salita, ginagawa ng Rusya na kanlungan ng kanilang Shadow Fleet ang dagat ng Azov. Pinatigil na yon ng Ukranya. Sa paggawa nito, ipinakita ang ikatlong bagay na sinasabi ng kampanya ng Ukraina sa dagat ng Azov. Pinaigting ang kampanya para ihiwalay ang Crimea kasabay ng bagong yugto ng pagputol sa mga ruta ng supply ng Russia. Matagal na nating napapansin ang estratehiyang ito ng paghihiwalay. Nagsimula ito sa mga kalsada, tulay at sasakyang ginagamit ng Russia para magdala ng gasolina at supply papuntang Crimea. Ang RR-280 highway na nag-uugnay sa Russia, sinakop na timog Ukraine at Crimea ay naging target na noong Abril pa lang nang ang mga mid-strike drone ng Ukraine ay nag-iwan ng daan-daang sunog na bangkay ng mga sasakyang pang-supply sa buong kalsada. Mula noon, ilang beses nang inatake ng Ukraine ang mga tulay sa mga sinakop na teritoryong ginagamit ng Russia para mapanatiling may supply ang Crimea. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa gasolina sa buong peninsula, kaya napipilitan ang mga tao na pumila ng ilang oras para sa kaunting rasyon. May mga pag-atake rin sa loob ng Crimea, gaya ng sa mga power substation na nabanggit natin. Layunin ay gawing impyerno ang buhay ng mga mananakop ng Russia sa Crimea nang hindi direktang inaatake ang mga mananakop na yon, na isang krimen sa digmaan. Gusto ng Ukraine na tumakbo ang mga mananakop palabas ng Crimea sa Kerch Bridge na hindi nila sinira para ipakitang mali ang pahayag ni Putin bilang dakilang tagapagtanggol ng Russia. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa lupa ay nagdulot na ng kakulangan ng gasolina sa peninsula. Ngayon, inaatake ng Ukraine ang mga Shadow Fleet na barko ng langis at gasolina papuntang Crimea para maibsan ang krisis na yon. Tandaan, nangyayari ito habang patuloy ang kampanya ng Ukraine na atakihin ang mga oil refinery ng Russia. Ayon sa RBC Ukraine, nagsara ng hanggang 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia na nagdulot ng krisis sa gasolina na nakaapekto sa halos 50 milyong tao sa buong mainland ng Russia. Hindi matatawaran ang kahihiyan nito para kay Putin. Ginawa niyang Russian Riviera ang Crimea, pangunahing destinasyon ng mga turista mula sa buong Russia at simbolo ng kapangyarihang sinasabi ng Russia na hawak nito sa Ukraine. Ngunit naging larangan ng digmaan ang Riviera na yon. Ang mga turistang pupunta sa Crimea ay makakaranas ng kakulangan sa gasolina, madalas na brownout, at makikita pa ang mga nasusunog na barko sa dagat ng Azov. Maririnig nila ang tuloy-tuloy na tunog ng air raid sirens at matatakot sa mga pagsabog sa gabi habang dumarating pa ang mas marami pang Ukrainian drone sa peninsula na di na kayang ipagtanggol ni Putin. Isang klasikong blockade ito na ginawa sa bagong paraan. Hindi kailangan ng Ukraine ng mga barkong pandigma sa dagat o mga checkpoint sa lupa para pigilan ang logistika ng Russia na mag-supply sa Crimea. Kailangan lang nila ng daan-daang drone para atakihin ang lahat ng nagpapanatiling buhay sa Crimea. At sa pamamagitan ng napakagaling na estratehiyang ito, ginawang posible ng Ukraine ang imposible. Nagsimumula na ang pagpapalaya sa Crimea na hindi inasahan ng sinuman noong 2014 nang iligal itong inangkin ng Russia. Ngayon, haharap ang Russia sa ilang kritikal na buwan sa hinaharap. Habang inihihiwalay ang Crimea, may paghahandang ginagawa sa timog Ukraine, lalo na
sa mga sinakop na rehiyon ng Kherson at Zaporizhia, ayon sa ulat ng UN. Dapat palayain ng Ukraine ang mga rehiyong iyon kung gusto nitong magsagawa ng malakihang operasyong pandagat at panlupa para mabawi ang Crimea. Ang paghihiwalay na estratehiya ay nakakatulong. Sa ngayon, mayroong 125,000 sundalo sa timog na pangkat militar ng Rusya. Lahat sila ay kailangan ng gasolina, bala at gamit, at ang mga rutang logistical na tinatamaan ng Ukraine ang nagdadala ng mga ito. Itong 125,000 sundalo ay napuputulan ng supply, katulad ng mga mananakop sa Crimea. Unti-unti, bumabagsak ang bawat domino, at kapag natapos ng Ukraine ang kanilang misyon, magiging ideal ang kondisyon para sa paglaya ng Crimea na hindi inaasahan ng iba. Ang 12-dosenang barko ng Shadow Fleet na nasusunog sa dagat ng Azov ay hindi pa ang pinakahuling layunin. Isa pa itong hakbang sa matagumpay na kampanya na hindi mapigilan ni Putin. Habang nagpapatuloy ang kampanya, may isang tuldok, 5 milyong mananakop na Ruso sa Crimea na nakararanas ng matinding pagsisisi. Hindi dapat sila lumipat sa peninsula. Kakapakita lang sa kanila ng Ukraine kung bakit, at ilang buwan na nitong ipinapakita yon. Mga 1 buwan bago wasakin ang Shadow Fleet sa dagat ng Azov, winasak ng Ukraine ang pinakamahalagang tulay ng supply network ng Russia sa Crimea. Malalaman mo ang nangyari sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa The Military Show at pagsubaybay sa kapahamakan ni Putin sa Crimea. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.